Ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamaiinit na kaganapan sa loob ng bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Valentine's Day rush sa Dangwa, dinagsa ng Gen Z. Presyo ng bulaklak, tumaas. Ikatlong trilyon peso March, nakatakdang ganapin sa February 25. Pilipinas, pangatlo sa most corrupt country sa ASEAN. Labi ng mga biktima sa paglubog ng barko sa Basilan, patuloy na hinahanap ng PCG. Nationwide WPS Mural Festival 2026 inilunsad. Pagpapailaw sa Binondo, pagpapakita ng kasaysayan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa paunang balita, ngayong buwan ng pag-ibig, pansin na tumaas ang presyo ng mga bulaklak sa Dangwa Flower Market sa Maynila ilang araw bago ang Valentine's Day. Kasabay na din ito ng pagdagsa ng mga mamimili. Tunghaya ng ulat, hatid ni Jade Buhoy. Ngayong buwan ng mga puso, ramdam dito sa Dangwa ang pagtaas ng presyo ng mga bulaklak. Lalo na ang mga panindang rosas dahil ito ang pinakamabenta ngayong season. Pero ayon sa mga mamimili, kahit mahal pa rin ang mga presyo ng mga bulaklak, ay kanila pa rin itong binibili dahil ngayon ang celebration ng Valentine's Day. Umabot na sa 1,315 pesos ang 2 dosenang rosas, habang nasa 100 pesos naman hanggang 150 ang kada peraso nito ayon sa mga tindero. Ang sunflower ay nasa 300 pesos hanggang 500 pesos, habang ang tulips ay nasa 50 pesos kada tangkay at ang Ecuadorian roses ay nasa 100 pesos bawat isa. Tumaas din ang presyo ng baby's breath sa 250 pesos, chamomile sa 350 pesos kada bundle at carnation sa 500 pesos kada bundle. Meron kaming mga budget friendly katulad nun, mga cute size, 250 lang para sa mga estudyante. Tapos yung mga ganito, mga 500, yung mga ganyan binibili nila. Ang mga pre-arranged bouquet na may glass accessories ay naglalaro sa 450 pesos hanggang 600 pesos, habang ang isang dosenang bouquet ay maaaring umabot sa 1,000 pesos hanggang 2,500 pesos depende sa disenyo. Samantala, ang mga customized flowers naman at pinadadala online ay nagkakahalaga ng lampas sa 1,000 pesos pataas. Kaya po namin magbigay sa nakabukate po ng 400 pataas po hanggang 3 pataas po. 3,400. Opo. Sa mga nakabukate lang po yun, madam, ha? Ayon sa mga vendor, inaasahan pang tataas ang presyo sa mismong February 14 dahil sa pagtaas ng demand. Nagtaas po talaga yung flowers po natin. Di ba lahat naman po nagtaas po talaga? Sa kabila ng pagtaas ng presyo, patuloy ang pagbili ng mga mamimili na may budget na 500 pesos hanggang 1,500 pesos. Sulit naman po kasi magiging masaya yung bibigyan. Mayroon ding naglaan ng budget para sa kanilang pagbibigyan this Valentine's Day. So dun pa rin naman ako. Pero kahit gusto ko makatawid, parang gusto ko rin magandang design kasi special yung person na bibigyan ko ng roses. Sa girlfriend ko po din sa mga kapatid ko pang babae. Ang iba naman sa kanila ay nakaugalian ng magbigay hindi lang ngayong araw ng mga puso. Bumibili naman po pag may mga okasyon. So, sino po yung pagbibigyan niyo po, sir? Or para Special someone lang po. Mayroon ding iba na ipaparamdam ang kanilang pagmamahal, hindi lang sa mga special someone, pero sa kanila ring mga loved ones. Para sa mama ko po. Tapos sa crush ko rin, nililigawan ko. Pero bibili namin kasi sa death anniversary ng father ko bukas, February 40. Karamihan sa mga binibili ay red roses, mixed pastel bouquets at minimalist arrangements na patok sa mga Gen Z. Mga kabataan talaga, ma'am. mga estudyante? Mga estudyante talaga, ma'am. Mga nagpapagawa pa, ma'am.
Sa kabila ng taong-taong pagtaas ng presyo ng mga bulaklak, nananatili pa ring buhay sa tradisyon ang pagbibigayan ngayong Pebrero. Kaya naman, ang mga tao rin ay nakikita din dito na bumibili ng mga bulaklak. Hindi lang bilang pagbibigayan, kundi simbolo rin ng pag-ibig. Ako si Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nakatakdang ganapin sa darating na 40th EDSA People Power Revolution Anniversary ang 3rd trillion peso march. Pangungunahan ito ng church groups at civil society na anilay kampanya laban sa korupsyon at political dynasty. Dagdag pa rito, magiging panawagan din umano sa February 25 ang pag-uusig para sa malalaking isda o utak sa flood control scandal, maging ang pagbawi sa ill-gotten wealth mula sa lahat ng mga mandarambong at hustisya para sa nakaraan at kasalukuyang pang-aabuso ng karapatang pantao. Gaganapin ang prayer march mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga sa EDSA Shrine hanggang Club Filipino, habang alas 3 hanggang alas 5:30 naman ng hapon ang pangunahing programa sa People Power Monument. Naiulat naman ng isang cybersecurity expert ang pagtaas ng kaso ng cybercrime sa Pilipinas na katumbas ng 423% na pagdami, partikular sa phishing sites. Ayon sa Philippine Threat Landscape Report 2025, nangunguna ang kaso ng smishing o SMS phishing o ang panliling lang sa text messages gamit ang link upang makuha ang kanilang personal na impormasyon. Habang halos dumoble rin ang insidente ng ransomware attack. Gayon din ang pagdami ng insidente ng fake accounts sa social media upang manloko. Babala ng mga eksperto, posible pa ang pagtaas ng kaso ng cybercrime ngayong taon, bunsod na rin ng paglaganap ng AI. Dumako naman tayo sa ating ulat panahon. 3 weather system ang magdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan ang inaasahang dulot ng shear line, amihan at easterly sa halos buong bansa. Samantala, babala ng Pag-asa, posible rin ang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makararanas ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Protesta sa tapat ng Chinese Embassy isinagawa bunsod ng pahayag sa West Philippine Sea. Labi ng mga biktima sa paglubog sa Basilan patuloy na hinahanap ng Coast Guard. Pagpapailaw sa Binondo, pagpapakita ng kasaysayan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.